Ba't mo kailangan mag big bike na hulugan? Screamer! Well, depende sa'yo. Kumbaga, ang mangyayari dyan, panandali ang aliw. May positive impact sa'yo yung pagmumotor. Oy! Why not? May napanood ako sa TikTok mga brokies. Actually may nagtag ata sa akin, pero hindi ko natapos yung video. Inaantok kasi ako nun. Pero ang discussion is all about like parang ano, hulugan na big bike. Hulugan na big bike hindi hulugan na motor Para kasi parang kumbaga doon sa nag-comment, maling galawan daw. Parang ganun, not verbatim kumbaga parang ganun yung sinabi niya. So sa akin kasi, for the longest time naman, lagi tayong cash bumibili ng big bike. Reason for that, kasi kilala nyo naman tayo ano tayo mabilis tayo magsawa, ganyan, para nadidispose ka agad natin. Kumbaga hindi tayo tali, in short, di ba? Yung comment niya kasi parang, ba't mo kailangan mag big bike na hulugan? If for leisure lang naman, parang mali daw. Mag-ipon ka na lang daw, mag-ipon ka na lang para at least, di ba, cash mo binili, hindi yung hulugan mo mandi. Basta nakalimutan ko na yung pagkaka-explain, hindi ko natapos kasi. Pero take ko lang naman dyan, ano, syempre everybody's entitled for their own opinion, but for me, I don't see anything wrong with getting a big bike na hulugan. Remember, kanya-kanyang diskarte yan lalo na if you're a business owner. Minsan you have money na, alam mo yun, alam mo sa sarili mo kaya mong paikutin at mag-generate ng income for you, na ngayon yung i-generate na income na yun, doon mo kukunin yung pambayad mo ng big bike. Diba? Ngayon, kunwari ikaw parang ang rason kasi na nag-video, kunwari vlogger ka, okay lang naman siguro yan. Ngayon, kunwari ikaw sa corporate ka nagtatrabaho or swelduhan ka lang, wala kang sariling business, okay lang ba na bumili ka ng big bike na hulugan? Para sa akin as long as nababayaran mo yung mga dapat mong bayaran, like yung bills, kunwari may kailangan kang sustentuhan, mga ganyan, kung na-cover mo lahat ng kailangan mo i-cover at may budget ka pa for big bike, kahit nga wala kang savings it's not recommended, pero my point there is, decision mo yan di ba? Basta kaya mo i-cover yung buhay mo dyan sa sweldo mong yan ng may big bike ka pa rin, bakit naman hindi? Diba? Kasi remember ikaw sa sarili mo nagtatrabaho ka, swelduhan ka, kahit wala kang business o may nagtatrabaho sa BPO, mga ganyan, or sa corporate world, depende kung anong trabaho mo. Siyempre, kung ang big bike ang isa sa nagpapasaya sa'yo, you have the opportunity to get it nang hindi naman nako-compromise yung ibang bagay, nako-cover naman lahat ng dapat mo i-cover. Sa akin, I don't see anything wrong with that, di ba? Kasi I think owning one, napaka-solid na decision yan, lalo na kung stress ka sa buhay, kasi it helps you a lot. Yes, definitely may gastos yan, pero syempre ano na yan if it helps you naman, kung nakakatulong naman sa well-being mo or sa mental health mo yung pagmumotor or kung saan mang bagay, basta may positive impact sa iyo yung pagmumotor, oy, why not? Yun lang yung take ko doon.
Plain and simple. As long as wala na ako compromise na ibang bagay at alam mo sa sarili mo kaya mo pa rin, kinuwenta mo, kaya mo pa rin, pasok na pasok, hindi ka naman nagkakanda utang-utang, go. Walang mali dun, di ba? Sometimes it will take this X amount of money para mapasaya tayo, di ba? That's life. Ngayon, diskarte mo na yan. Kasi mamaya, itatabi mo yung pera. Mag-iipon ka na mag-iipon. Tapos, abutin ka ng taon. End of day, hindi ka na rin nakabili ng big bike. Kasi wala, na bad trip ka na. Diba? Nagastos-gastosan mo na. Wala eh. Hindi mo masabi, in short. Sok. Para sa akin lang, basta kung saan liligaya, ganun lang yun. Kanya-kanyang opinion yan mga brokies, ano, kaya di ba? Kung saan ka masaya at alam mo hindi ka mapapahamak, go. Ganun lang yun. Si Kenneth nawala ah. Ilalim po eh, nakaliwa daw po sa resto namin. Ah. Sa kayo uwi, kainta? Kainta naman kayo uwi, no? Tanga ako sa daan eh. Grabe rin talaga tumunog ang Z1 eh, no? Z1000 na ano to eh. Anong year model ba to? Sa lumang Z1000 yan. Tapos naka dual exhaust eh, oh. Sa lakas eh. Si Motonoob. Ganda rin ng XADV nung ano eh, nauuna eh. Sarap din gamitin yan eh. Nagamit ko yung ganyan ni LA dati. Nalabas natin sa vlog yun eh. Solid eh. Screamer. Uy, grabe yun. Another input dun sa topic na yan, ano, if alam nyong medyo tagilid, huwag yun na i-push kasi makakasayan ka lang ng pera dyan eh. Well, depende sa'yo. Kumbaga, ang mangyayari dyan, panandali ang aliw. Diba? Asa diskarte mo yan. Yun ang ano dun. Katipunan na tayo. Good sa tayo dito, alam na natin to eh. Tulad ko ako ngayon, hindi talaga ako sumusugal sa hulugan kasi kilala ko yung sarili ko. Hindi naman sa dahil wala kang panghulog, pero more on ano eh, baka pagsawaan kagad natin or ano, mga ganyan. So hindi talaga ako sumusugal. Eh ngayon naman, putya, tindi ko naman dito sa motor na to, di ba? Parang masyado na akong abusado. Sa tayo mag-enjoy. Enjoy life. Putya, may ano po, may parang ahas pa yung design ng motor nyo. Tawag dyan siya mga hydro tip yan eh.
Enjoy life. Kung kaya mo naman i-enjoy yung buhay, enjoy mo, di ba? Kung motor magpapasayo sa'yo, di gawa mong paraan. Ganun lang yun. So ito pinapanood mo, ito na ang sign na kumuha ka ng big bike. Sure. Depende sa iyo mga brokies. Pag-isipang maigi. Kaya kung kumuha ka man, literal ingat. Triple ingat. Kailangan yan boy. Shout.